ngayong sumabog na po itong hindi na maawat at hindi na maikubli na korupsyon, ang kanyang lusot, wala raw po siyang kinalaman diyan sa mga nangyayaring anomalya. 97%, 77% ng Pilipino ang nagsabing laganap, masahol, talamak at garapal ang kurakot at pagnanakaw at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Hindi ko po sinabi yan, hindi po sinabi yan ng kung sino lamang. Ito po ay base sa isang national survey na isinagawa kung saan 77%, 97%, an overwhelming respondents, an overwhelming number of Filipinos surveyed ang nagsasabi na laganap, talamak, garapal, masahol ang kurakot, pagnanakaw at korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Kaya po hindi talaga maitatanggi yung daluyong ng korupsyon karamdam ho ng mamamayang Pilipino under this present administration. Ang lahat ng pong ito, paulit-ulit po nating sinasabi, even in the past, hindi ba? The Alpha and the Omega, hindi po yung kontratista, kundi po yung simula't hangganan ng korupsyon sa ating bansa ay nakaugat, nakaangkla, nagmumula at matatapos sa ating taunang budget. Yung ating national budget, yung ating GAA, yung General Appropriations Act. Ito po marahil ang pinakamahalagang piece of legislation that our Congress passes every year. Ito na po, bukod lamang kung merong economic stimulus o meron pong higit pang mahalagang batas na ipapasang ating Kongreso. Pareho po yan, yung mababang kapulungan at yung Senado. But bar none, ang ating pong taunang budget, ang pinakamahalagang piece of legislation na ipinapasa ng ating Kongreso at pinipirmahan ng ating Pangulo. Yan po ang katotohanan. Kanya nga po, hindi ba, there is a very, very big uproar dito sa nangyayaring flood control funds anomaly, nangyayaring flood control ghosts projects, yung walang kamatayan at walang katuturang akap, AIX, at kung ano-ano pang ayuda. Ginawa na nga tayong ayuda nation. Especially ngayon po 2025. Tatandaan nun ninyo, kasabot din ng COMELEC, in-exempt po nila sa mga prohibited acts ng kampanya, yung pagmumudmod, yung pamimigay ng akap at AIX, at kung ano-anong ayuda. Vote buying pong malinaw yan. Vote buying na malinaw, subalit siyempre si Chairman Technical Glitch ay bahagi po ng kanilang aparato, in-exempt po iyan, tingnan ho ninyo. Pagka may baha, may bagyo, may lindol, wala na hong namimigay ng ayuda, wala na hong namimigay ng akap, nawala na po yung namumudmud ng AIX. Yung mga palagi ang suki ng akap at AIX. Nagkaunawaan naman po tayo noon, nagkaintindihan tayo kahit sa mga probinsya. Ang ating pakiusap sa inyo, kunin nyo, pera nyo yan. Pero iboto ninyo kung sino ang nasa inyong konsensya, puso, diwa at damdamin. Ginawa po nyo yon. Siyempre, hindi naman natin kontrolado ang makina at palagi naman ginagamit ng COMELEC yan, lalo na kung ang chairman pa rin ay si Chairman Technical Glitch, yan po ang mangyayari. Subalit, ngayon ho, dahil nga ang ating layunin ay itaas ang antas ng pampublikong diskurso, higit na mapalawak, mapalalim at buksan ang inyong kamulatan, tingnan ho ninyo, nakailang sakuna na. Ang daming lugar, patuloy na nakababad sa baha. Meron pa bang akap? Meron pa bang AIX? Sabi nila, i-institutionalize o hindi lamang daw po pang eleksyon yan, year-round daw po yan. Nasaan na? Nasaan na yung mga maiingay na nagbibigay ng akap at AIX?
Kaya nga ho, di ba, ang ating kritisismo, ang ibig palang sabihin ng akap, ang kakapal ng aming pitaka ng mga tiwaling politiko. And true enough, days after the midterm election, pumutok na po itong hindi na maaawat na flood control funds anomaly. Ulitin ko ang punot dulo po ng korupsyon sa ating bansa ay ang ating taunang national budget. Yung yearly GAA, especially for this year, when the President, si BBM, pinirmahan niya yung invalid, unlawful, illegal, immoral, and unconstitutional 2025 national budget. Pinirmahan niya yan after silang magkaroon na naman ng propaganda na masusi nilang pinag-aaralan ang panukalang 2025 budget noong Disyembre ng nakaraang taon. At nung siya'y pumirma na at naglabasa na nga, nagsampa na ho tayo ng kaso sa Korte Suprema, hindi ho ba? Questioning the constitutionality. We want to strike down the 2025 national budget for being unconstitutional. Ano po ang naging tugon ni BBM? Pinag-aralan daw po niya ng masusi. Binasa niya ang kada pahina ng mahigit na 4,000 pahinang 2025 General Appropriations Act. Tapos, nagkaunawaan naman po tayo noon, nagkaintindihan tayo kahit sa mga probinsya. Ang ating pakiusap sa inyo, kunin nyo, pera nyo yan. Pero iboto ninyo kung sino ang nasa inyong konsensya, puso, diwa at damdamin. Ginawa po nyo yon. Siyempre, hindi naman natin kontrolado ang makina at palagi namang ginagamit ng COMELEC yan, lalo na kung ang chairman pa rin ay si Chairman Technical Glitch, yan po ang mangyayari. Subalit, ngayon ho, dahil nga ang ating layunin ay itaas ang antas ng pampublikong diskurso, higit na mapalawak, mapalalim at buksan ang inyong kamulatan, tingnan ninyo, nakailang sakuna na. Ang daming lugar, patuloy na nakababad sa baha. Meron pa bang akap? Meron pa bang AIX? Sabi nila, i-institutionalize o hindi lamang daw po pang eleksyon yan, year-round daw po yan. Nasaan na? Nasaan na yung mga maiingay na nagbibigay ng akap at AIX? Kaya nga ho, di ba, ang ating kritisismo, ang ibig palang sabihin ng akap, ang kakapal ng aming pitaka ng mga tiwaling politiko. And true enough, days after the midterm election, pumutok na po itong hindi na maaawat na flood control funds anomaly. Ulitin ko ang punot dulo po ng korupsyon sa ating bansa ay ang ating taunang national budget. Yung yearly GAA, especially for this year, when the President, si BBM, pinirmahan niya yung invalid, unlawful, illegal, immoral, and unconstitutional 2025 national budget. Pinirmahan niya yan after silang magkaroon na naman ng propaganda na masusi nilang pinag-aaralan ang panukalang 2025 budget noong Disyembre ng nakaraang taon. At nung siya'y pumirma na at naglabasa na nga, nagsampa na ho tayo ng kaso sa Korte Suprema, hindi ho ba? Questioning the constitutionality. We want to strike down the 2025 national budget for being unconstitutional. Ano po ang naging tugon ni BBM? Pinag-aralan daw po niya ng masusi. Binasa niya ang kada pahina ng mahigit na 4,000 pahinang 2025 General Appropriations Act. Tapos ngayong sumabog na po itong hindi na maawat at hindi na maikubli na korupsyon, ang kanyang lusot, wala raw po siyang kinalaman diyan sa mga nangyayaring anomalya. 3 taong ka ng presidente, at least in title, you're the president, pwede bang hindi mo alam ang nangyayari sa iyong taunang budget?